Hello, I'm back. So anyway guys, story time ulit. Pero this time, ibang side ko yung makikita nyo na never ko pa to talagang kinontent. Pero it's about another one of my, yung talagang hilig ko din na gawin is family history or genealogy. So yun, I've been doing family history for 10 years now. When I started doing the family history, yun lang, short background. When I started doing the family history, noong una, syempre, sa lolo't lola ko lang, ganyan. Hanggang sa, ang dami ko na-discover. Like, pakita ko na lang sa inyo guys ha. So ito guys, kung makikita nyo, ito yung aking family tree. So ito ko, so kung makikita nyo, ang pinakamalayo na narating ko is dito sa paternal grandmother ko sa side ng tatay niya. Sa side ng nanay niya, wala dead end ako eh. Yung isa sa exciting na nalaman ko is nung nalaman ko, ito, nakilala ko si Lolo Basilio. Nalaman ko na, dati siyang mayor ng Nueva Ecija. Parang, yun nga, na parang tumulong siya sa mga sundalo noon, parang tinago niya yung mga sundalo sa mga Hapon, ganyan. So parang nakaka-amaze malaman yung ganitong klase ng history. Kaya ginanahan na ako talaga simula na mag-family search. So yan kung makikita nyo, bali pang first generation, di ba? Kung sa akin magsisimula, first, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So pang 7 na dito. Tapos sa side ng father ko sa father niya, so hanggang 5. Tapos, ito sa side ng grandmother ko hanggang 6 sa maternal side ng grandmother ko. Tapos guys, ito sa side ng grandfather ko, sa mother side, dead end na ako dito kay Lola Melquiades at Lola Nena Florentina. Pero alam niyo ba kung ano yung talaga nag-motivate sa akin na gawin tong family history is, nung na-search ko, yung, ito kasi alam ko na to before pa na pangalan ng great-grandparents ko, Melquiades and Florentina. So, ako na yung nag-enter dyan. Pero nung one time, kasi syempre maraming gumagawa nitong family search, minsan sa ancestry.com din, nag-attach, automatic attach. Until one day, may nag-attach na birth certificate sa family tree ko. Dalawa yung birth certificate. Na Elena ang pangalan. Yung isang kapatid ng lolo ko is Helen ang pangalan. Pero nagulat ako kung bakit dalawa yung birth certificate niya na lumabas. Kasi ang alam namin all our lives, 3 lang silang magkakapatid. Yung panganay, na kapatid ni Lolo Antonio, which is Arturo yung pangalan, tapos si Lola Helen. Pero nagtataka ako, meron akong birth certificate ni Lolo Papang. May lumabas na dalawang birth certificate na parehong Elena. So nagtataka ako, bakit dalawa? So iniisip ko, hindi kaya na-double yung birth certificate ni Lola Helen. But when I check, magkaiba yung birthday. Tapos nung nagpatulong ako dun sa isang tita ko na nagpa-family history rin, sabi niya sa akin, ang lolo mo is pang 13 na anak. Pang 13, pang 15 na anak. Eh di syempre na-shock ako dahil alam ko pangatlo siya, bunso siya eh. So ito guys, pakita ko sa inyo. Ito yung birth certificate ni Lolo Papang. Kung makikita nyo dito, number of children born to this mother, including this birth, 15. So parang, what? 15? 15 siya. Tapos dito nga, number of children na alive, who is alive at this time, 3. So yun yung tatlong alam lang namin. Pero nagulat ako sa 15. So ngayon, actually, lumabas yung birth certificate na sinasabi ko sa inyo the day na namatay si Lola Helen. Which is coincidence or parang siguro talagang meant to be. And dun ko nalaman na yung dalawang Elena, yung isa kasi Elena Enriqueta at yung isa Elena Francisca. So si Lola Helen namin, yung kilala namin kapatid ni Lolo Papang, siya si Elena Francisca. So yung Elena Enriqueta is mas matanda sa kanila na namatay na. So ngayon, I found out, nung namatay si Lola Helen, yung isa sa anak niya, may nakitang paper sa mga gamit niya. Which is ito, na hagilap daw nila nung inaayos nila yung mga gamit ni Lola Helen. Nandyan nakalagay yung mga birth date at death date ng mga anak. Although dito, 11 lang yung naka-record dito. Tapos may isang adopted, ayan. So hindi kompleto kasi lumalabas pang 15 si Lolo eh. So may kulang pa, hindi pa kasama tong adopted. So bali siguro 16 bale kung kasama yung adopted. Ngayon, nung sinearch ko sila isa-isa, nahanap ko yung mga birth certificates nila, pati death certificates ng iba. So ayan, dahil meron na akong data ng birthday nila, nahanap ko yung mga records nila. So ito nga lang yung nahanap ko, hindi 15. So I assume na baka yung iba miscarriage. Pero ayan yung mga nakita ko. Iba walang pangalan, ako na naglagay ng pangalan. Kasi like this one, si Arturo, siya yung sinasabi ko sa inyo na panganay nila Lolo Papang. Sa birth certificate niya na na-pull up ko sa records, wala siyang pangalan. Delval lang ang nakalagay. Delval nga DELBAL, hindi Delval. Yung Ray kasi na yan, dinagdag na lang yan ni Lolo Arturo sa apelido niya in tribute to his best friend. Na ito lang yung kwento sa akin ng mga tita ko like or ni Lolo din. Na yung Ray, kinuha niya yan sa name ng best friend niya na namatay sa war.
na ang pangalan ay Ray Mastin. So, tandaan niyo yung mga pangalan na sinasabi ko, Ray Mastin. So, dinagdag niya. Ngayon, ang kwento lang sa akin, nainggit si Lolo Papang, dinagdag niya na lang din yung Ray sa apelido niya. Kaya lahat kami naging Ray Del Val. Pero kung makikita niyo, yung mga kapatid nila, Del Val lang. Kasi Del Val lang talaga si Lolo Melquiades. So, ngayon, di ba nakwento ko sa inyo na dead end ako kay Lolo Melquiades. Pero, for the longest time, ilang years na ako hindi nagpa-family search. Dahil nga, medyo, alam ko dead end pa eh. Sabi ko, tsaka na lang, baka mamaya, isang araw may mag-attach ulit automatically sa family tree ko. Pero nung the other day, na-inspire ako dito nung napanood ko. Matagal ko na silang fina-follow. Kasi sobrang mahilig. Bukod sa mga mystery, crime na mga documentaries, isa rin sa talagang hilig ko panoorin, yung mga reunion, yung mga in-adopt before, na hinahanap nila yung biological parents nila, ganyan. Tapos etong si Leia and Blair's Log, nung napanood ko tong story nito, guys, panoorin nyo, sobrang nakaka-inspire talaga. Na-motivate ako, nung napanood ko na naman tong content nila, na-motivate ako na balikan yung family tree ko. So, ito na. Nung binalikan ko yung family tree ko, nag-try lang ako mag-search. Wala lang out of the blue lang. Nag-search ako, sinearch ko yung pangalan ni Lola Florentina Lising. May lumabas na record, which is baptismal, dalawang baptismal, although yung isa walang connection kay Lola Florentina. Ang nakalagay lang is godmother siya. Tapos yung isang baptismal certificate, ang nakita ko is Tomasa. Baptismal certificate ni Lola Tomasa. Tapos, natuwa ako kasi dun sa baptismal certificate, guys. Ayan, baptismal certificate to ni Lola Tomasa ko. So, dyan nakalagay, Doña Florentina Lising. Tapos ito, Melquiades. Tapos dito ko natuwa, abuelos paternos. So, meaning is, the paternal grandparents to, Don Basilio, so Del Val yan, Doña Tomasa Macam. Tapos sa maternal grandparents naman, ito pala, abuela na maternos, Don Hermenegildo, tapos Doña Donata Limson. So ayan, so ibig sabihin nadagdag ko na siya dito. Tapos guys, 'di ba sabi ko sa inyo, tandaan niyo yung pangalan na sinabi ko, si Ray Mastin, kasi dito yung godmother ni Lola Tomasa is named Doña Malta Dizon Mastin. So sabi ko, Mastin! Sabi ko, sandali. Di ba pangalan ng best friend ni Lolo Dick, ni Lolo Arturo, is Ray Mastin, kung saan niya kinuha yung Ray sa Ray Del Val namin. So, sabi ko nga, hindi kaya anak nitong Malta, si Ray, kaya siya naging best friend ni Lolo Dick. Ayun, sobrang saya ko kasi, nadagdagan siya na 5th generation. Okay, so, ayan lang yung nakakatuwa kasi, somehow, nakakatuwa na malaman yung family history kung saan kayo nanggaling. Kasi itong mga ancestors natin, part natin sila, di ba? So anyway guys, meron pa akong susunod na video pero hindi ko muna isasama dito. I will just include it sa next video ko. Pero kasi may na-discover na naman akong bago na medyo sobrang gulo. Na kailangan ko rin siguro ng input from you guys. Ayan, so wish ko lang talaga yung family tree ko is talaga umabot sa kaduluduluhan hanggang umabot pa ng biblical times.